Tapos na ang buwan ng Hunyo na may sunod-sunod na krimeng naganap na kinasasangkutan lalo na ng mga kabataan. Tinugbog na nga, pinainom pa ng muriatic acid. Yan po ang kalunos-lunos na sinapit na isang guro na natagpo ang patay sa Bacolod City. Sugatan ang 7 mag-aaral ng isang pribadong paaralan sa General Trias, Cavite ng pagsasaksakin ng 14 na taong gulang na babaeng grade 8 student. Isang 6 na taong gulang na batang babae mula sa bayan ng Victoria, Tarlac. Natagpuan na wala ng buhay at walang saplot sa taniman ng mangga. 2 saksak sa likod at iwa sa braso ang tinamo ng grade 11 student ng Cavite National Senior High School sa Cavite City. 3 buhay ang maagang inagaw ng walang habas sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban. Dahil sa mga kaganapang ito, pinag-uusapan na ngayon sa Senado kung ano ang magiging solusyon dito, lalo pat ang mga sangkot ay minor de edad. May mga nagmumukahing babaan ang edad ng criminal liability na kung saan taliwas sa Juvenile Justice Law ng Bansang Pilipinas o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 o Republic Act No. 9344. Sa mga ganitong sitwasyon ng henerasyon ngayon, paano na nga ba maisasakatuparan ang kasabihang kabataan ang pag-asa ng bayan? Ngunit alam niyo ba ang katotohanan? Ang kabataang na kay Kristo at nabubuhay sa pagsunod, pananampalataya at pagiging kagaya at kawangis niya ang tunay na pag-asa ng bayan. Do not be conformed to the system of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may know what is good and acceptable, perfect will of God. Kaya ang standard ng Diyos ay napakahalaga. It is a must for all, not only to know God's standard, but to live according to the standard of God. Kaya yung leader ngayon na young people na living like ay siya rin future leader sa hinarap. Dahil sila lamang ang nagdesisyon o nagpasya, nagmithi, na i-qualify ang kanilang mga sarili na abutin ang standard ng Diyos. Si Kristong ipinako sa krus ng Kalbaryo, nilibing pagkalipas na 3 araw ay nabuhay na maguli, ay nakatira sa atin. Sila ang mga kabataang nabubuhay ng may pagmamahal, disiplina, integridad at malasakit sa kapwa. Ang sabi nga sa salita ng Diyos sa Proverbs chapter 22 verse 6, "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it." Kaya naman, habang bata pa, kinakailangan nating hubugin ang kanilang kaisipan at asal ayon sa palatuntunan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa madaling salita, ang mga naganap na krimen nitong mga nakarang araw na kinasasangkutan ng mga kabataan ay nagtuturo ng katotohanang walang ibang kailangan ang mga kabataan ngayon mula sa bawat tahanan, lalo na sa bawat eskwelahan sa amang bayan at bansa, kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Walang sino mang tao o anumang batas ang may kakayahang magbago sa bawat individual, lalong-lalo na sa bawat mga kabataan patungo sa kabutihan at kasakdalan, kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. At sa pamamagitan po nito ay maisa sa katuparan ang salitang ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Mula sa bansang Pilipinas patungo sa buong mundo, ito si Glyza Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.